Sa gagawin at sasabihin ng Panginoon ngayong araw na to. Amen, amen. Praise the Lord. So welcome to our second week of our series. Sabihin mo nga sa katabi mo, pangalawang linggo na natin to. Amen. So we are in a series entitled Season. Amen. So pinag-uusapan po natin that throughout this month, nire-remind po tayo na what? Kapag daw, kung anong ginawa natin ngayon, tapos nalaman na natin we're not satisfied, there's no result, tapos inulit-uli natin next year, ang mangyari mapapagod ka lang, nakakapagod yon kasi inuulit-ulit mo lang, and the ending is, mabuboard ka lang sa buhay, and nothing happen, walang lumago, walang binago, so paulit-ulit lang yon. Kaya nangyari, you become pressured, you become bored in your life, and walang growth na mangyari sa buhay natin. Amen? Kaya naman, when we talk about season, ang sinasabi sa atin, it's time to evaluate ourselves before the end of the year. Na kailangan isipin natin, aralin natin, ano yung mga dapat tanggalin, ano yung mga dapat ayusin, ano yung mga dapat itama pa. So that, when the new season comes in our life, hindi natin sasayangin yung taon na dadaan. Dahil kung uulitin lang natin uli yung ginawa natin nung nakaraan, sasayangin lang natin bawat season na darating sa buhay mo. Amen? Kaya nga, tandaan natin itong mabuti, dapat habang tumatagal tayo na kinikilala si Lord, tandaan natin, habang tumatagal tayong kinikilala si Lord, habang lumalalim tayo sa relasyon natin sa Panginoon, dapat marunong tayong may iwan or dapat may iniiwan tayo. Alright? So when we say iniiwan, this is what we call old ways. When we say old ways, ito yung mga ginagawa mo nung hindi mo pakilala si Lord. Are you here? So, ibig sabihin, nung nakilala mo si Lord, listen to me, my friend, nung nakilala mo na daw si Lord, kailangan mo na itong iwan. Kailangan mo na itong talikuran. Because these things or those things are what we call mali at kasalanan na dapat di na natin ginagawa. The problem is, kahit kilala na si Lord, ginagawa pa rin yung mali, ang tawag na po doon, foolish ways. Are you here? Nang sinasabi sa atin, kapatid, alam mo nang mali, ginagawa mo pa. Anong tawag doon? That's what we call foolish ways. Kaya nga, habang tumatagal tayo sa pagkilala natin sa Panginoon, habang kinikilala natin si Lord, listen to me, my friend, kailangan may iniiwan ka. Tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi siya. Huwag mo siyang iiwan. Okay? May iniiwan tayo. Bakit? Hindi na bagay. Hindi na bagay na kilala natin si Lord, tapos may mga mali pa rin sa buhay natin na pinagpapatuloy natin. Kaya nga sinasabi ko, pag alam mo ng mali at ginagawa mo pa, and that's what we call foolish ways. You still here. So una, dapat may iniiwan tayo, dapat may iniiwanan ka. Kasi pag wala kang iniwanan na mali sa buhay mo, makinig kang mabuti, ikaw ang maiiwan. Gugulat ka, people are growing, people are productive in their ministry, lumago na sila spiritually, but here you come, andito ka pa din, ito ka pa din. Why? Baka meron ka pang mga hindi iniiwanan sa buhay. Ang matindi nito, no matter anong haba at dami ng taon ang dumating, you will still be the same. Why? Kasi may mga bagay na dapat iniiwanan na at pag pinagpapatuloy pa, that's what we call foolish way. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, Brad, nasa introduction pa lang tayo. Huwag masyadong seryoso. Alright? Pangalawa, pag meron daw tayong iniiwan, dapat meron tayong pinapanatiling buhay. Sabihin mo nga, may pinapanatiling buhay. Alright? So when we say may pinapanatiling buhay, syempre, kapag tumalikod ka sa kasalanan, siguraduhin mong haharap ka kay Lord. Kasi maraming tao tumalikod sa kasalanan, pero di naman humarap kay Lord. Lagi nating tandaan, sa bawat mali na ginagawa natin, pag tinalikuran natin, ang harap lagi ay sa tama. We need to keep them alive, na kailangan meron kang pinapanatiling buhay. Pastor, pag-usapan natin, what do you mean about that? Ano yung mga bagay na pinapanatili nating buhay? Unang-una sa lahat, your relationship with God. Huwag mong hahayaan, huwag mong iiwanan, huwag mong hahayaang mamatay yung relasyon mo sa Diyos. Makinig kang mabuti. Your relationship with God or our relationship with God will take care of us.
Ito na lang yung mag-iingat sa atin. Ito na lang yung magliligtas sa atin. Ito na lang yung magtatama sa atin. And because we want to keep alive yung relationship natin sa Panginoon, ay gusto nating manatiling buhay. So anong gagawin natin? Dapat di ka na pinipilit mag-church. Dapat di ka na pinipilit magbasa ng mag-devotion. Dapat di ka na pinipilit magbasa ng Bible. Dapat hindi ka na pinipilit na kausapin si Lord. For us to keep alive our relationship with Him, dapat it's natural for us. At kapag siyempre may nag-follow up sa'yo, may kumausap sa'yo, huwag mo nang mamaya na lang, bes. Hindi. Kausapin mo agad. Because God is using those people to what? To follow up, para tawagan tayo, samahan tayo. Kaya lagi nating tandaan, kung meron tayong dapat panatilihing buhay, yun yung relasyon natin sa Panginoon. Amen? And so along the way, kailangan ma-master natin yon. Hindi pwede, sabi naman ni Pastor, panatilihin lang nating buhay. At kapag panatiling buhay, okay na ba doon? Hindi. Lagi mong tandaan, kapag nanatili ka sa bagay na yon, you just keep on it, remaining on it. Ang tawag na doon susunod, stagnant. Nakakita na po ba kayo ng tubig na nilagay sa isang bote tapos hindi nilagyan, hindi ginalaw, in-stack lang? When you open it, and when you smell it, it's so mabaho. Diba? Baho nun. Kaya minsan, kapag nag-i-stagnan ka, kapag nananatili ka, hindi, walang paglago, wala rin pagbaba, wala rin galaw, stagnant ang tawag doon. Hindi yun remain. Stagnant ang tawag doon. At kapag naging stagnant ka, bumabaho ka. Huwag mo aamuyin yung katabi mo, okay? Hindi siya yan. Alright? So, ang sinasabi sa atin, kailangan minamaster natin yon. Minamaster natin yung relationship natin sa Panginoon so that hindi lang tayo mananatili sa level na yun. We grow and grow and grow. Ngayon, the question is, how can we master those things? Paano ko yun magagawang mabuti? Paano ko magiging dalubhasag sa ganung bagay? Tandaan mo, malalaman mong master mo na ang isang bagay kapag kaya mo nang ituro habang sinasabuhay. Are you still here? Your relationship with God, kailangan na ma-master mo yun. How do I know that I master my relationship with God? Kapag kaya ko nang isabuhay at the same time, kaya ko nang ituro sa iba. Na dumating sana ang pagkakataon sa buhay natin, na dahil sa buhay natin, pasasalamatan tayo ng mga tao sa paligid natin. Na sana dumating sa pagkakataon ng buhay natin na maaalala tayo kasi nilid natin tong tao na to. Na dumating sana sa pagkakataon ng buhay natin na ipagpapasalamat ng tao na dinala siya ng Diyos sa lugar na to kasi mas ginamit at binago siya ng Panginoon. Na dumating sana yung pagkakataon na mababanggit yung pangalan mo kasi pinapasalamatan ka sa Diyos kasi you lead them para maiayos at tumama pa sa Panginoon. And that's the reason why, ang sinasabi sa atin, hindi pwedeng steady ka lang. Hindi pwedeng stay ka lang. Ganito ka last year, ganito ka pa rin this year, tapos sa susunod na year, ganyan ka pa din. No! Hindi pwede yun. Kaya nga sinasabi sa atin, wag nating palampasin, don't take for granted itong season na darating sa buhay natin. Amen? Kaya ngayong gabi na to, tatayo tayong lahat as we read the word of the Lord from Matthew chapter 13, verses 44 to 46 says here, Matthew chapter 13, verses 44 to 46 says here, again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid, and for joy over it, he goes and sells all that he had to buy that field. Again, the kingdom of heaven is like merchant seeking beautiful pearl, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and brought it. Can we just close our eyes and let's have a moment of prayer once again. Father, we bless your name, God. We magnify your name. Salamat po sa oras na to. Salamat po sa pag-ibig mo. Tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami. Manguna ka sa buhay namin, Panginoon. Ikaw lamang at wala na pong iba. Salamat sapagkat hindi ka po nagbabago. Salamat sapagkat di ka po nagpapabaya, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maintindihan yung nais mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po at sa iyo po lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen and Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. So the passage that we have read is an example of what we call parable. Sabihin niyo nga po, parable.
Alright? Can we just type on our comment section? Can you just write it down? Yes. Pwede niyo po bang ilagay dyan? Parable. Alright? So you know what? Our Lord Jesus Christ was a master teacher. Alright? Sino dito mga master teacher na? Alright? So we have one master teacher, and that is our Lord Jesus Christ. And some of His most well-known teaching are told in a short story called parables. Right? So, pag si Jesus nagtuturo siya, gumagamit siya ng mga parables. And those parables na ginagamit ni Jesus is all about Him. It's all about Him and His mission and announcing that the kingdom of God is here. Amen? So lahat ng parable, every time we read the parable in the Bible, especially in Matthew, Mark, Luke, John, lahat ng parable na ginagamit ni Jesus doon ay tungkol sa Kanya at sa Kanyang sarili. And it always aligned to His mission, announcing that the kingdom of God. So when Jesus' time, Israelites ay under ng Roman Empire. So, itong mga Hudyo na to, they thought at gusto nila na lumaban para sa kanilang kalayaan. Na parang palayain sila, at when they fight over the Roman Empire, kung gagawin nila yon, they are thinking na this is the kingdom of God. So these people are waiting for so many years na dumating yung Messiah. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, uy, Messiah ka ngayon ha. Alright? Na dumating daw yung Messiah. Alright, kaya lang, nung dumating na si Jesus, hindi nag-fit si Jesus dun sa inihintay nilang Messiah. Because they are thinking the Messiah is like David, who can fight the nation, who can lead the group of people to fight sa mga Roman Empire. Kaya lang dumating si Jesus in a different way. In a humble beginning, he was napanganak po siya sa sabsaban. Tapos, the Lord Jesus Christ is healing the sick, inviting people to follow Him, na hindi ginto yung inaasahan ng mga Hudyo. It's different from they are expecting. Kumbaga, ito yung expectation, and this is the reality. So, nangyari, nung dumating si Jesus, hindi sila makapaniwala that this is the Messiah. Kaya hindi sila naging masaya. Okay? Kasi iba yung inaasahan nila. But you know what? The Lord Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, used every parables for them or for those listener na meron siya ay maintindihan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng kingdom of God. So God using these parables so that the listener of Jesus may understand what is the kingdom of God all about. Hindi lantaran yung kanyang influence like other teachers or philosophers na meron nung time na yon. Pero when you listen to the parables of Jesus, it will lead you para baguhin yung sarili mo at lumalim sa pagkakilala sa Panginoon. So through this parable, every time they hear parable, may dalawang bagay na natatandaan or may dalawang nangyayari sa mga nakikinig nito. You know what? The Lord used parable para makita niya at maintindihan ng mga taong may totoong puso na tumanggap kay Lord. At kapag daw nakinig ka ng parable at totoo ang puso mo, it will lead you para lumalim lalo kay Lord at para mas lalong maunawaan ang paghahari ng Diyos. But, kapag ang puso mo ay hindi tama, when you listen to the parable of Jesus, it is against to your will and hindi mo siya maiintindihan. And that's the reason why may mga tao on Jesus' time, they are questioning, ano yun? Ano yun? Kaya nga sinasabi sa atin, if they have the parables, what we have today is the Word of God. Tandaan natin itong mabuti. The parable or the Word of God will reveal what kind of heart do we have. Every time na nakikinig ka ng salita ng Panginoon, tandaan mo, pinapakilala ng salita ng Diyos kung anong uri ng puso ang meron tayo. When we respond to the Word of God, then praise God. Ibig sabihin, we are open. We are willing to be changed, to be transformed by the Lord. And we will obey what God has commanded us. But, if our heart is not ready, papalag ka. At hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos. And that's the reason why those people who understand the parable, I keep coming back to listen para makinig
sa salita ng Panginoon. But those people na hindi tama ang puso, lumalayo lalo sa Panginoon. Kaya every time na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ano ang pinapakita ng puso mo or ano ang response ng puso mo sa salita ng Diyos ay ikaw yun. Amen? So let's talk about the kingdom. So when we say kingdom, if you will look in the dictionary, it primarily refers to a place. Pag tiningnan daw natin sa dictionary, ang ibig sabihin ng kingdom ay tumutukoy lagi sa place, tumutukoy lagi sa lugar. But in the Greek and Hebrew words, the Greek is basileus and the Hebrew is malkot. It refers to an activity or action. So ang sinasabi sa atin na ang kingdom daw na sinasabi ng dictionary ay tumutukoy sa lugar. Pero ang kingdom na na sinasabi ng Biblia ay tumutukoy sa patungkol sa personal na malaman at maranasan ang kaharian ng Diyos. So when we say kingdom, ang sinasabi sa atin, kailangan daw, hinahayaan natin si Lord na magpasakop sa buhay natin. Magpasakop tayo sa kaharian or sa mag-reign si Lord sa buhay natin. So ang sinasabi, when we say kingdom, we allow God to rule in our life. We allow God to reign in our life. So when we say kingdom, tumutukoy ito sa pagtanggap natin sa Panginoon. That people will say, God is already resided in our life. Tama. May mga taong sinasabing namumuhay si Lord kasama natin, pero hindi natin siya ginawang president ng buhay natin. We can claim that God is residing in us, but the problem is, He is just residing, but He is not the president of our life. Hindi siya yung nagro-rule. And sad to say, sometimes, hindi na nga nagre-reside si Lord sa buhay natin, bisita pa si Lord. Lord, bisita ka lang, alis ka rin ha. Kaya nga when we say kingdom, it's allowing God to reign over our life. To reign in every aspect of our life. Amen? Kaya join me in our message tonight entitled, The Season for the Kingdom. Amen? Sabihin nyo nga sa katabi mo, kingdom. Alright? So ang sinasabi, this coming year, let's allow the Lord to reign in every aspect of our life. Let's allow the Lord na maging presidente and ruler ng buhay natin. Amen? You know what? The book of Matthew, the Gospel of Matthew, was actually the central focus is presenting that Jesus is the King and His kingdom. So sa book of Matthew, ang pinapakilala ni Matthew ay ang pagiging hari ni Kristo at ang kanyang kaharian. Kaya mapapansin natin na every time na binabasa natin ang book of Matthew, madalas nalalabas sa librong ito either kings or kingdoms. Amen? So ang kausap ni Matthew, simula nung sinulat niya ito ay mga mainly Jews. Mga naghihintay sa Messiah, mga Hudyo na aral sa Torah, mga Hudyo na alam at expected nila ang pagdating ng Messiah. At mapapansin din natin na madalas na sinasabi ni Matthew in his book, yung word na the prophecy was fulfilled. Amen? Sa makatuwid, ang book ng Matthew ay parang tulay mula sa Old Testament at New Testament, proving and announcing the arrival of the promised Messiah. Amen? So the King has arrived and the kingdom has come. So dapat pinagahari daw natin si Lord sa buhay natin. Tanong, pinagahari ba talaga natin si Lord sa buhay natin? Dahil kung pinagahari natin si Lord sa buhay natin, He is the president, the ruler of our life. Si Lord dapat ang nasusunod sa buhay natin. Kapatid, kapag hindi pa si Lord ang nasusunod sa buhay natin, simple lang yon, hindi pa natin siya fully king. Amen? So pag-usapan natin itong mabuti. Nakakapagod yun. Kasi gusto natin, ayusin tayo ni Lord. Gusto natin, pagpalain tayo ng Panginoon. Gusto natin, gamitin tayo ni Lord. Pero hanggat hindi natin binibigay yung buong buhay natin sa Diyos, when we don't allow God to be the ruler of our life, kapatid, walang magbabago. Amen? Kaya magugulat ka, may mga taon na okay ka kay Lord, pero may mga panahon na darating na hindi ka na okay kay Lord. Are you still here?
So pag-usapan natin itong ngayong araw na to, anong dapat natin gawin so that we do not miss the kingdom? Hindi natin mapalampas na pagariin si Lord sa buhay natin. Hindi natin mapalampas na may kaya pang gawin si Lord sa buhay natin. Sino dito gusto niya malaman yon? Sa mga nasa online, kapag gusto mong malaman yung type mo dyan, amen. Na sinasabi sa atin, meron pa. Kailangan ko pang makilala si Lord. May gagawin pa si Lord sa buhay ko. At may mga ituturo sa atin ngayong gabi para di natin mapalampas yung kingdom o yung paghahari ni Lord sa buhay natin. Amen? Are you ready? Sabihin mo sa katabi mo, kumapit ka. Papasok tayo sa kingdom ni Lord. Amen? And you know, this kingdom is not just for our understanding. The goodness about the kingdom of God, hindi mo lang siya basta malalaman. Kapatid, mapapasok mo pa siya at mararanasan mo pa siya. Amen? Sino doon excited? So pag-usapan natin yung mabuti. So things to do not miss the kingdom of God. Amen? So number one, unang-una sa lahat, para di natin ito ma-miss. Number one, recognizing the matchless value. Sabihin nyo nga po, matchless. Lagay natin sa ating comment section, matchless, okay? Nasasabi ko matcha, okay? So, hindi siya matcha, matchless siya. Ibig sabihin, walang katulad, hindi maikukumpara. So, in the verse 44 to 46, there is a thought scenario na ang sinasabi, again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. Another one says the kingdom of God in heaven is like a merchant seeking beautiful pearl. So hinalin tulad ni Matthew ang kingdom sa isang treasure na tinago sa isang lupa or sa isang field. And at the same time ng merchant na hinahanap yung pinakamagandang perlas. So contextually speaking, bakit hinalin tulad ni Matthew yung kingdom ni Lord sa isang treasure hidden in a field? You know, in their times, in Jesus' times, wala pa pong bangko. Tama? Bangko lang, meron. Joke yun. Okay? Wala pa pong bangko nun. So, wala pa silang lugar. Wala pa silang lugar kung saan nila itatago yung mga kayamanan nila. Makinig ka mabuti. Kapag sobrang halaga, binabaon yan, nililibing. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, mahalaga ba yan? Ilibing na yan. Okay? So, ibig sabihin, pag importante sa'yo, kapag tinuturing mong kayamanan, nililibing, binabaon, tinatago. Okay? So pag sinabi mo doon sa katabi mo, alam mo, importante ka sa buhay ko, tara ibaon na kita sa lupa para di ka mawala. Okay? So ganun yung ginagawa nila. So imagine, may isang tao na nagtago ng kanyang kayamanan. Again, pag yung kayamanan tinatago, hindi yun basta barya lang. Much less price yun. Much less value yun. Ibig sabihin, mahalaga talaga yun. So pag tinago niya, and the owner go to the war, and suddenly to say, namatay siya sa war. What will happen to what will happen dun sa yaman na meron siya? Magiging treasure. Amen? Walang nakakaalam nun, siya lang. So, kayang sabi, a kingdom of God is like a treasure in a field. Because the moment you dig on it and you pound it, Brad, pambira, walang yaman na tinatago na mababa lang. Ibig sabihin, malaki talaga to. Na ang kaharian daw ng Diyos, o paghahari ng Diyos sa buhay natin, ay maitutulad sa isang kayamanan na walang katumbas na halaga. Hindi mo maikukumpara sa kahit ano pa man, na kapag hinayaan daw natin, listen to me church, pag hinayaan daw natin na maghari si Lord sa buhay mo, hindi mo maikukumpara yon sa kahit na ano. Amen? Hindi mo ipagpapalit sa kahit na ano. Another one, he has also said, sabi niya doon, a beautiful pearl. You know what, in Jesus' time, mas matindi pa daw yung halaga ng perlas kaysa doon sa diamond. On their time, that's the best accessories, or yun yung mas mahal pa siya sa diamond and even sa gold. Ganun siya ka-importante. Kaya sabi ni Matthew, the kingdom of heaven or the kingdom of God is like a merchant seeking beautiful pearl. And then when you found out, pambira, di mo ipagpapalit. Hindi mo hahayaang mawala. So ang sinasabi sa atin, this is the kingdom of God. When we allow God to rule over us, kapatid, we need to recognize this is a matchless value. Hindi mo to kayang bili ng pera at hindi to matutumbasan ng kahit na ano. Pag na-recognize natin yung importante at halaga nito, hindi ka papayag na mawala ito sa'yo.
But if you don't recognize the value or the matchless value of the kingdom of God, it's easy for you para ipamigay at iwanan ito. Ang sabi ni Jonathan Edwards, sabi niya, the seeking of kingdom of God is the chief business of the Christian life. So, ibig sabihin, kapatid, nakalala natin si Lord, and the only way na dapat natin ginagawa ay hinahayaan natin ang Diyos na maghari sa buhay natin. That's the only reason why we are here today. Hello! Nang sinasabi sa atin, dapat sa buhay na meron ako, si Lord ang pinakamahalaga. Ang paghahari ng Diyos ang pinakamahalaga. Ang paghahari ng Diyos, ang meron tayo ay isang treasure. Na treasure na pag nakita mo ay walang katumbas na halaga. It is also a pearl na sobrang ganda. Amen? Isang kayamanan at kayang ipagbili ang lahat para manatili lamang sa kingdom ng Panginoon sa buhay natin. Again, you can make Jesus the resident of your life. But you need to evaluate yourself. You make Him also. Kung ginawa mo rin din siyang president ng buhay mo. Amen? So God arranged everything in every area ng buhay natin so that when Christ arrived, He arrived as a King in our life so that we may receive the promises of God. Amen? Kailangan makita natin yung halaga na walang papantay sa paghahari ng Diyos sa buhay natin. And doon natin makikita kung sino si Lord sa buhay mo. Ngayon, ang tanong sa atin, Pastor, kilala ko na si Lord paano ko mapapatunayan na nire-recognize ko na yung paghahari ni Lord sa buhay ko? Sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. How do we know that we recognize the matchless value of the kingdom of God? Number one, we set proper priorities. Ang tunay daw na nagre-recognize ng kingship ni Lord sa buhay niya, tama yung priority ni Lord or tama yung pagka-priority niya sa Panginoon. Ngayon, tanong sa atin, saan sa mga priorities mo nakalagay si Lord? Hello? Kung hindi natin pina-priority ang Panginoon, kapatid, hindi mo siya nire-recognize as a King of your life. But when you set proper priorities, who God is in your life, then you recognize Him as the King that matchless value. Amen? Kaya nga, pwede talaga nating kiniklaim that He is the resident of our life, but He is not the president because we don't know Him and we don't spend time with Him and even to follow Him. Sa lahat ng schedule mo sa buhay, ilan ang oras na binigay mo para kay Lord? Ilan ang priority mo para kay Lord? Kasi kung walang ganon, kapatid, sad to say, you're not recognizing Jesus as your King, just the resident of your life. Are you still with me? Kaya nga, ang mangyayari sa atin, lagi nating sinasantabi si Lord kapag hindi natin siya priority. Like what we say always, Lord, maiintindihan mo naman ako. Are you still with me? Another one is, the number one is set proper priorities. Another one, seek personal purity. You know what people always said, ginagawa ko to para sa Panginoon, ginagawa ko to para sa Panginoon, ikaw, anong ginagawa mo? Okay. Ako, ito, ginagawa ko to para sa Panginoon, ikaw, anong ginagawa mo? We always said that. But nakakalimutan natin, sabi niya doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. You know what the word seek here is originally Greek translation, meaning be in and understand. When we say God's righteousness, when we seek personal purity, dapat alam na natin yung ayaw ni Lord at gusto ni Lord. Amen. Nang sinasabi sa atin, ayaw to ni Lord, hindi ka na mag-iisip, baka naman napipilitan lang si Lord, baka naman kailangan niya munang i-check. Hindi. When we say seek personal purity, hindi mo na gagawin yung ayaw ni Lord at gagawin mo na lang lagi yung kagustuhan ng Diyos, even it hurts.
Even you don't like, kahit ayaw mo pa, kahit masaktan pa, gagawin mo pa rin. Bakit? Ito ang gusto ni Lord. At tandaan mo ito mabuti, when we seek personal purity, tandaan mo, ito ang mag-iingat sa atin sa kapahamakan. Are you still here? We serve Him not only for the benefits na binibigay niya sa atin, but because He is our King. It's our privilege to serve the Lord. It's our privilege to rule over by Him. At sino ba naman tayo? Pero because we serve the King of Kings and the Lord of Lords, that's an honor for us. Kaya nga, malalaman mo na nare-recognize mo na yung kingship ni Lord sa buhay mo when you set proper priorities about God. Pang-ilan si Lord sa sinasabihan mo ng good morning tuwing umaga? Diba? Pang-ilan si Lord sa binabasahan mo ng text? Kasi marami tayong message. Pang-ilan si Lord? Pang-ilan si Lord sa pina-priority mo pag nagtatrabaho ka na, sa pamilya mo, sa pag-aaral mo? Pang-ilan si Lord? Amen? Sometimes we praise the Lord in every success, pero sometimes we don't have time to spend time with the Lord. At least we say, glory to God. Right? And seek personal purity. Lagi natin sinasabi, sa lahat ng ginagawa natin, nakikita ba si Lord at napapapurihan ba si Lord sa buhay natin? If not, I think before the end of the year, we need to check and evaluate ourselves. Number 1, recognizing the matchless value of the kingdom of God. Gaano kahalaga sa'yo ang paghahari ng Diyos sa buhay mo. Dahil kung mahalaga to, you set proper priorities and you seek personal purity. Pangalawa, rejoicing the matchless joy. Sabi niyo nga, joy! Alright, si Joy. Kasama niya si Ethan. Alright? Nathan. Okay, sabi ng verse 44 to 46, says here, again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid for the joy over it. You know what? The good thing about our Lord, He is sovereign. Sabi niyo nga po, sovereign. Lagay nga natin dyan sa ating comment section, sovereign. So when we say sovereign, this word means independent and holding complete power. So pag sinabi nating sovereign, our God is independent and holding complete power. Pambihira, walang hahayaan daw si Lord na mangyari sa buhay mo nang hindi niya alam. Because He is sovereign at sa lahat ng pangyayari sa buhay mo, laging may dahilan si Lord. Alam na ni Lord yan. Let me just give you an example. Nung nagkasala ba si Eva at Adan, hindi alam ni Lord? Alam ni Lord. And that time, nung alam niya magkakasala si Eva at Adan, He provide already a will sacrifice para malinis yung kasalanan. Mayroong sovereignty ang Panginoon. Alam niya lahat at may plano siya sa lahat. Tandaan mo itong mabuti. We are in the middle of the sovereignty of God. Alam ni Lord ang tama, alam ni Lord ang mabuti, alam ni Lord ang makakabuti sa atin, and the only thing we need to do is to allow Him to rule over us. We know who God is, but sometimes we don't allow Him to rule over us. Kaya nangyayari, nagkakapalpak ang buhay natin. Pero our God is so good that even it's our faults, even it's our mistake, He always make way. Amen? That is our God. He is sovereign. So pag-usapan natin, highlight natin yung joy. The word joy means chara. Amen? Kapartner niyan, tinidor. Okay, chara. Thank you. Alright? So chara, when we say chara, it is to describe a deep, abiding sense of joy and gladness that is rooted in spiritual realities rather than external circumstances. So ang sinasabi sa atin, ang sino man daw hayaan si Lord na maghari sa buhay niya ay may kagalakang hindi mabubura ng kahit na anong problema at di maaapektuhan ng kahit na anong pagsubok ng buhay niya. When you allow God to rule over us, makinig kang mabuti, laging may joy na binibigay si Lord. Kahit di ka naguhugas ng pinggan, may joy si Lord. Amen?
Yung mga hindi nakagets, bahala kayo dyan. Alright? So sinasabi, when we allow God to reign over us, it will bring us joy, a joy that is worth all that you have. Kaya pala, pambihira, may problema ka na, may pagsubok ka na, may pinagdadaanan ka na sa buhay, but because you allow God to reign over you, pambihira, masaya ka pa. Magkaiba rin naman yung tumatawa kang mag-isa. Iba din yun, ha? Yung tumitingin ka sa salamin, tapos, iba din yun. Pero ang sinasabi sa atin, there is always joy every time we allow God to reign over us. Kapatid, iba ang nagagawa ng taong may saya. Kahit maliit ang sahod, pag masaya ka, mahal mo, ginagawa mo. Pero kahit ang laki ng sahod, kapag di ka na masaya, gusto mo nang umalis because you want to grow. Amen? Kaya nga, ang sinasabi sa atin, there is always joy that God is giving to us. Tandaan natin itong mabuti. Itong joy na to ay di makukumpara sa mga bagay na meron ka at sa mga bagay na wala ka. This joy, kahit gusto mo at hindi mo makuha, kaya mong sumaya. Why? Because the joy that God is given to us when He reigns over us. Amen? Kaya nga, pag malungkot ka na, tanungin mo yung sarili mo. Normal malungkot ha. Baka sabihin nyo, wala na si Lord sa akin kasi nalungkot ako. Normal malungkot. But there is always joy na ibibigay lagi si Lord sa buhay natin. Amen? In Psalms chapter 51 verse 12 says here, You help made me so happy. Give me the joy again. Make my spirit strong and ready to obey you. Ang sabi, contextually speaking, ito yung pagkakataon na si David ay nagkasala with Bathsheba. Alright? So, nangyari, kinumpron siya ng Panginoon, the Lord deal with him, wala siyang tanggi, at ang nangyari, nagkasala siya sa Diyos. Anong sabi? Sabi ni David, give me the joy again. Hindi siya nawala kay Lord. Hindi siya nawala kay Lord, pero nawala yung joy na pwede talagang resident si Lord, pero hindi siya president. Tandaan mo itong mabuti, walang kasalanang hindi sinasadya. Bakit? Tanong mo sa akin, bakit? You know what? The Holy Spirit will convict us before natin gawin yung isang bagay. Kapag alam mong masama to, malalaman mo agad na masama to because the Holy Spirit said, Uy anak, masama yan. Kaya lang, listen to this, pag hindi ka nakinig, gagawin mo yung kasalanan. And that is your decision. Are you still with me? So, ibig sabihin, hindi ka sumunod. The joy happened when we obey the authority of God over us. Pag hindi ka na sumunod sa authority, ibig sabihin, lumalabas ka na sa joy na binibigay ni Lord sa buhay mo. Kaya nakakaranas tayo ng pagiging malungkot. Kapatid, kapag nag-church ka, tapos malungkot ka na habang nag-church ka, di ka na excited, check yourself. Hindi pwedeng naglilingkod tayo sa Panginoon tapos hindi ka masaya. Because every time we serve the Lord, there is always joy inside of us. That's a gift of God. That's the effect of allowing God to reign over us. Hindi pwedeng, ano ba yan? Lagi ko na lang ito ginagawa. Walang taong nagre-reign si Lord sa buhay niya na nagpapagod laging maglingkod sa Kanya. There is always privilege and fulfillment, sense of fulfillment, every time they serve the Lord. Why? Because there is joy inside of Him. When He allowed God to rule over Him. Kaya may mga tao na, ano ba yan? Lagi ko na lang ito ginagawa. Lagi na lang kung inuutusan nito. Whoop! Check natin yan. Because everything that we do for the Lord, every time na binibigay natin sa Panginoon, every time na dinadalan sa atin ng Panginoon, there is always joy when we allow Him to rule over us. Kaya nga malalaman mo na nagmamanifest or nagre-reign si Lord sa buhay natin kasi magmamanifest yun. Pagod ka na, ngumingiti ka pa. At sasabihin mo, Hoy, ayos lang po to. Masaya po kami sa ginagawa po namin. Because that's the joy of the Lord. Amen? Kaya ang mangyari, because you decide to disobey God, ang sabi niya dito, make my spirit strong and ready to obey.
Ang sabi daw, pag lumabas ka na sa kagustuhan ng Diyos, disobedient ka na. That make you sad. Pag hindi ka na sumusunod sa kalooban at kaparaanan ng Panginoon, may kalungkutan itong hatid. Kaya nga pagkatapos mong gumawa ng kasalanan, may sadness eh. But you know what? The Holy Spirit is present and He will lead us to repentance. Kaya nga sinasabi sa atin, when we allow God to rule over us, there is always joy. Amen? You know what? May mga pagkakataon sa buhay ko bilang pastor. May mga tao akong ganito. May mga tao akong parang, hala, huwag niyo na pong gawin yan. Pero those people na sinasabi nila sa akin, Pastor, we're not doing this for you, we're doing this for the Lord. And it makes us so much, it brings us so much joy. Pag naglilingkod ka kay Lord at hindi ka na masaya, itigil mo na. Hello? Tapikin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, uy, ang saya mo naman. Amen? Amen. Type naman po natin dyan sa ating comment section. Amen. Amen. Tandaan po natin, there is always joy when we do the will of God. Even it hurts, even it's hard, there is always joy na binibigay si Lord sa buhay natin. Jeremiah 15:16 says, your words were found and I ate them. Your word was to me the joy and rejoicing of my heart. For I am called by your name, O Lord, God of hosts. Ang sabi ni Jeremiah, nung natagpuan daw yung salita ng Diyos, kinain niya. Ayan po ba kayo? At nung kinain niya, hindi ko nakita kung literal ba to or symbolical, pero sabi doon, kinain niya. But whatever how we eat that one, it brings joy and rejoicing to his heart. Kapatid, makinig kang mabuti. Ang sinasabi sa atin, Jeremiah is one of the prophet of the Lord. Ang nangyari, pag daw may nagbibigay ng salita ng Diyos sa'yo at alam mong naghahari si Lord sa buhay mo, you always accept that word, you eat that word, and it makes you happy. Hello? Kaya nga, every time na nagbabasa tayo ng Biblia, dapat sumasaya ka. Ano ba naman to? Basa na naman si pastor kasi, check niya ito mamaya eh. Are you here? Every time we listen to the word of the Lord, it makes you happy. It leads us to happiness. Why? Because that's the word of the Lord. Kaya nga, nangyari, nung panahon na to, hindi pa sila nasasakop ng Babylon eh. Ang sinasabi na ni Jeremiah sa mga taga Israelites, sumuko na kayo. Napapaligiran namin kayo. Hindi, joke lang. Sabi niya, sumuko na kayo sa Babylon. And those people, Israelites, they are wonder, how come Jeremiah saying this word? Ikakampi namin siya. Kaya they plan to kill him. Kasi parang pinapahamak mo kami, hindi yan ang salita ng Diyos. Listen to me. If the Lord reign over us, it's easy for you to recognize the word of the Lord. And you will not, alam mo yun, hindi mo siya i-reject kahit alam mong masasaktan ka pa. Hindi mo siya i-reject kahit alam mong mahihirapan ka. Because you know it to yourself, it is the word of the Lord. Kaya itong mga tao na to, they never recognize the kingdom of God in their life. Kaya muntik na nilang patayin si Jeremiah. When the Lord speak to us, you are the first one who will know that it's the word of the Lord. That even it hurt, kahit masaktan ka pa, kahit mahirapan ka pa, tatanggapin mo yun because that's the word of the Lord. Amen. Amen. Sabi ng Nehemiah chapter 8 verse 10, for the joy of the Lord is your strength. And by the way, the word joy, lahat ng sinabi kong joy dyan, ang ibig sabihin dyan ay tsara. So, 3 yung joy na sinabi ko, dapat may 3 kutsara din tayo. Tinidor, alright? Just masyado tayong seryoso. Sabi mo sa katabi mo, simplihan mo lang, okay? Masyadong seryosohin, okay? Mabuti ang Panginoon. Amen? So, sinasabi ni Nehemiah, nung panahon na to, Nehemiah was in the midst of persecution. May mga taong pumipigil sa kanya. May pangarap siyang gawin, may pinapagawa si Lord sa kanya. But there's a lot of people na nagpapahina ng kalooban niya. But here's come Jeremiah said, the joy of the Lord is my strength. Na dumaan ka man sa pagsubok, dumaan ka man sa anumang
Anumang hirap ng buhay, anuman ang pagdaanan mo, listen, when you allow God to reign over us, it is the Lord who will give us strength for us to succeed. Alam mo, minsan kaya hindi tayo nagtatagumpay, iniiwanan natin si Lord. Alam mo, kaya hindi tayo nagtatagumpay minsan, hindi natin hinahayaang manguna si Lord sa buhay natin. And that's the reason why nalulungkot tayo pag hindi tayo nagtatagumpay. Because there is another way that God is preparing for us. Kaya sabi ni Nehemiah, for the joy of the Lord is my strength. Na even mahirap, masakit at masasaktan ako at kahit anong problema dumating sa buhay ko, kaya ko to. Because the joy of the Lord is my strength. Amen? Kaya nga pag hirap na tayo, pero sabi ni Lord, kaya mo yan. Huwag kang susuko. There is always joy doing what God wants us to do. Hello! Woo! Hindi ko alam kung kamusta po kayo. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. So number 3 na ako. Mabilis lang to, I promise. So number 3, responding the matchless participation. Eto na. So ang sabi ng verse, again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid, and for the joy over he goes and sell all that he has and buy that field. And sabi niya doon, went and sold all that he had and brought it. Ang tanong sa atin ngayong umaga, ngayong gabi, anong kaya mong isuko para kay Lord? Anong kaya mong ibigay para kay Lord? You know what? When we allow the Lord to reign over us, the joy will flow naturally and we will respond with much less participation. Na kaya nating talikuran ng lahat, kaya nating iwanan ng lahat, kaya nating ipagpaliban ng lahat, isuko ang lahat para sa paghahari ng Diyos sa buhay natin. And this is what Apostle Paul is telling to us in Philippians chapter 3, verse 7 to 11. But one thing, sorry po, Pastor, galit ka ba? Di. The Lord is here. Amen. Sabi niya, panoorin ko lang live ko. Joke lang. Sabi niya, Philippians chapter 3, verse 7 to 11, but one thing were gained to me, this I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I had suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but which through faith in Christ, the righteousness which is suffering being comported to death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Ang sabi ni Paul, lahat ng meron ako, lahat ng narating ko, lahat ng tinuturing kong sa akin, ay kinukonsider kong walang kabuluhan. Tinuturing kong basura para lang makilala ko ng lubusan ang Diyos. Para makilala ko lang ng lubusan at maranasan kahit konti pagtingin na nanggagaling. Kanta pala yun. Sabi niya, kahit maranasan niya lang daw yung konting paghihirap ng Diyos para makilala niya, makapag-fellowship sa Panginoon, na kayang kalimutan ni Apostle Paul lahat ng bagay, lahat ng tungkol sa kanya para mas makilala si Kristo sa buhay niya. Are you still here? Nang sinasabi sa atin, kapag naintindihan natin yung halaga ng kingdom ni Lord na nagbubunga ng kaligayahan sa puso natin, gagawin natin ang lahat para hindi ito mawala sa atin. Are you still here? Na kung gaano katindi yung kaya nating gawin ay pagbubutihan at aayusin pa natin. But this is the question to us. Minsan, hindi natin makita na nagre-reign si Lord sa buhay natin kasi meron tayong tinapat kay Lord sa buhay natin. Are you still here? Na meron dapat na yung
yung posisyon na to sa buhay natin, dapat si Lord ang nakalagay. Kaya lang may nilagay tayo doon. And guess what? Because the Lord loves us so much at ayaw niya tayong mapahamak, tatanggalin ni Lord sa buhay natin yung mga umaagaw na dapat ay para sa Kanya. Masakit kung masakit, but this is the only way to keep us safe. Kaya nga, kapag ang pangarap mo ay maglalayo sa'yo sa Panginoon, makikialam si Lord sa pangarap na yan para di ka mapahamak. Kaya ang tanong sa atin ngayong gabi, anong kaya mo pang isuko para sa Panginoon? Anong kaya mo pang isakripisyo para sa Diyos? Anong kaya mo pang ibigay para kay Lord? Listen to me, church. Kung this year, we go easy, lucky, okay lang to. Tapos uulitin natin uli next year. Kapatid, wala pa rin mangyari sa buhay natin. What I'm saying today is, Brad, nandito na tayo. Pumupunta na tayo every Sunday, nagdo-W group na tayo, we go to the process. Itodo na natin lahat. Ibigay na natin lahat. Ipagkatiwala na natin sa Diyos lahat. After all, pag ginawa natin yon, walang mawawala sa atin. Si Lord mismo ang mag-iingat sa atin. Huwag ka nang mag-reserve. Ibigay na natin lahat kay Lord. But suddenly, kapag may reserve tayo, pag hindi natin kayang ibigay kay Lord, meron pa kasi tayong hinahawakan na tinatapat natin kay Lord. Are you still here? Kaya ang tanong sa atin, ano pang kaya mong gawin para kay Lord? Ano pang kaya nating isuko para sa Panginoon? Amen? And I believe the Lord is impressing us something na habang tayo ay nakikinig, alam ko kinakausap tayo ng Diyos. At may sinasabi si Lord sa buhay natin. Amen? Let me just end with this. You know what, when I think 2017, like February, if I'm not mistaken, it's February 19, 2017. This is the confirmation of my calling to the Lord. The Lord called me to be a pastor of this church. So, tinawag talaga ako ng Panginoon. So, I got this dream na in my dreams ay nasa isang lugar kami na sigurado kami at sigurado ako na darating doon si Lord. So, to make the long story short, dumating nga si Lord. Medyo funny tong story na to, pero it makes sense. Promise. So, dumating si Lord. Tinanong ako ng Lord sa panaginip ko ng ganito. Sabi niya, anak, anong kaya mong ibigay sa akin? Sabi ko, Lord, lahat. Hinubad ko yung damit ko, tapos binigay ko kay Lord. Tapos meron akong hawak nun na Irish Spring. Pati ito, Lord, bibigay ko sa'yo. Kaya simula nung panaginip ko na to, simula nun hanggang ngayon, Irish Spring na yung sabon ko. Baka naman. I don't know why. Pero that moment, I give everything to the Lord. Amen? In my dreams, I give everything to the Lord. So the Lord brought me in a place na basta may pinagdalan sa akin si Lord. And habang naglalakad kaming ganyan, hindi ko siya makita sa taas, baba lang. Mula sa baywang hanggang sa paa. Tapos ang sabi ko kay Lord, Lord, ang expected ko na damit mo dapat parang kumot. Parang ganon. Pero Lord, bakit naka-rubber shoes at jeans ka? Ganun talaga. So hindi ako sinagot ni Lord. So we arrive in a place na, what I can say, ang sabi ko, I want to stay here. Sabi ko, Lord, dito na lang ako. Hindi na ako aalis sa lugar na to. And you know what? There's announcement. May announcement. Ang sabi sa announcement, may mga tao dito sa taas na may mission pa sa baba. And I'm pleading with the Lord. Sabi ko sa Panginoon, Lord, dito na lang ako. Ayoko nang bumaba. But before akong magising, there is a list of paper or there's a notebook na may mga pangalan. Maraming pangalan. Eh sabi ko na, sino ba itong mga tao na to? Joke lang, hindi ko sinabi yun. And God is dealing to me that these people that was written in this notebook or whatever list it is my mission to fulfill. Sabi ko, Lord, ayoko, dito na lang ako. But, narinig ko na yung aircon, nagising na ako. And I said to God, yes, Lord.
susunod ako. Kung kinakailangan isuko yung pangarap, sige Lord, susuko ko yung pangarap ko. Kung kinakailangan isuko namin lahat ng gusto namin, sige Lord, isusuko ko lahat. Everything that we have, lahat ng gusto namin, lahat ng nais namin, sige Lord, bibigay namin sa'yo. And February 24, basta February 2017, nabuo ang church. And praise God, you are here now. Amen? Amen? Listen to me, church. I know the Lord brought you here. I know it is the Lord who brought you here. Si Lord ang nagdala sa'yo dito. At hindi ka dadalhin ng Diyos sa lugar na to nang wala siyang dahilan para sa'yo. And I am sure enough that there is always greater purpose ang Panginoon sa buhay nating lahat. And to find out, at kung paano natin malalaman yon, is when we allow the Lord to reign over us, to rule over us. Let me just end with this. Sabi ni John Bevere, God built His kingdom through the willing, not the talented. He doesn't require your ability, only your yes. Amen? Nang sinasabi sa atin ni Lord, He don't care about your past. He don't care your mistake. He don't care what happened in the past. But what God cares is, are you willing? Hindi mahalaga kay Lord kung talented ka or hindi. Kasi ang kailangan ng Panginoon ay hindi yung ability at kakayanan na meron tayo. Basta gusto mo, sagot ka ni Lord at bahala si Lord. But these things will happen. Ito ay magaganap. Ito ay mangyayari. At the moment we allow God to reign, to rule over us. And this is the season of the kingdom of God. Kapatid, si Lord naman ang masunod. Si Lord naman ang mauna. Si Lord naman ang ma-priority. Si Lord naman ang i-priority natin. Mag-adjust tayo naman kay Lord. That this is for the Lord. Total, nandito ka na eh. Total, naranasan mo na yung provision ni Lord. Walang wala ka, tapos nakita mo yung provision ni Lord. Naranasan mo din kung paano ka binago ng Panginoon. Hindi ka naman ganito dati, pero binago ka ng Panginoon. Inayos ka ni Lord. Hindi mo naman to ginagawa dati, pero because of the Lord, ginagawa mo na ngayon. We are already here. Let's allow the Lord to rule over us. Maniwala ka, may mas kaya ka pang gawin higit sa inaasahan mo. Higit sa kakayan na meron ka. And just allow the Lord. Just allow Him to rule over us and His kingdom upon our life. Amen? Can we just close our eyes right now? Pwede ba sa mga oras na to, pwede ka bang pumikit at simulan mong kausapin ng Panginoon? And I want you to have realization. I want you to have evaluation. I want you to examine yourself. Ano pa yung mga bagay na umaagaw sa posisyon ni Lord sa buhay mo? Ano pa yung mga bagay na kailangan mong isuko? Ano pa yung mga bagay na dapat mong isurrender? Ano pa yung mga dahilan bakit hindi ka makapag-all out kay Lord? And today, God is in this place. Church, the Lord loves us. And tonight, allow the Holy Spirit. Let the Holy Spirit search our hearts. Search our life. Kung ano pa yung mga bagay sa buhay natin na dapat na nating isuko sa Panginoon. Ano pa yung mga bagay sa buhay natin na tinatapat natin kay Lord. When we allow God to rule over us, we are willing to remove everything that hinders Him. Na ano man yung bumabalakid sa Panginoon para di niya magawa yung purpose niya sa buhay natin, it's easy for us to give up. It's easy for us to surrender. So today, I will give you time to talk to the Lord. Amen? Come on, church. The Holy Spirit is here. The Lord is in this place. At kinakausap tayo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, kailan para sa amin, Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilang
Spirit is searching us. Hayaan mong magpasiyasat ka sa Panginoon. Be willing tonight because the Lord is in this place at kinakausap tayo lahat ng Panginoon. Hallelujah. Dakilain ka sa buhay ko. Pwede po ba sa mga oras na to, tatayo tayong lahat? And as we stand, pwede ba sa pagtayo mo, pwede ba tayong magtanggal ng ating pangyapa or ating mga sapin sa paa? As a reverence to the word of the Lord, you are in this place, and this place is holy ground. Kinakausap ka ng Panginoon at simulan mong kausapin ng Diyos at isuko at ibigay sa Panginoon lahat ng nararapat para sa Panginoon. Come on, church. And can we just raise our hands to the Lord? And sabay-sabay mong papurihan, sabay-sabay natin papurihan ng Panginoon. And say it. Lahat ng He is good. panahon, He is our God all the time. Come on, say it to the Lord. amin, sa lahat ng oras, Hallelujah. ngayon para sa amin, Panginoong Jesus, Come on, let's worship Him. Let's adore Him. He is Dakilain our ka sa King. The King of buhay Kings. ko. The Lord of Lords. Sa lahat ng Sa panahon. lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ngayon para sa Come on, say amin, it. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Nanatili kang Diyos, Sa Panginoon. lahat ng oras, Ngayon para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Minsan pa, pwede mo ba itong maging panalangin sa Panginoon? Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Amin. Father, our Father in heaven, you know every one of us tonight. Lord, kilala mo kami, Panginoon, mula sa nakaraan, ngayon, at sa kinabukasan at sa hinaharap. Panginoon, tulungan mo kami. Ma-recognize namin yung kingship mo sa buhay namin. And at the same time, oh God, makita din namin yung mga tinatapat namin sa inyo. Yung mga bagay na inaakala namin na kailangan namin, na mas mahalaga, pinapahalagahan namin kaysa sa inyo. Lord, tulungan mo kami. Malaman namin yun. And at the same time, Lord God, forgive us. Kung may mga bagay sa buhay namin na nilalagay namin na higit sa'yo, mas inuuna namin higit sa'yo, mas pinapahalagahan namin higit sa'yo, Panginoon. Lord, forgive us all. Lord, wag mo hayaan na matapos yung season ng taon na to na hindi namin nakita, di namin na-recognize yung matchless value mo sa buhay namin, yung paghahari mo sa buhay namin. Father, speak to us. Lord Jesus, speak to us, oh God. Lord, samahan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng desisyon na total, nandito naman na rin kami, Panginoon. Pinili ka na rin naman namin sa buhay namin. Ginusto ka na namin sa buhay namin. At sigurado naman po kami, Panginoon, na di mo kami iiwan, di mo kami pababayaan. So tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na ibigay namin ang lahat ng nararapat para sa iyo. Na itodo namin ang lahat ng nararapat para sa iyo, O Diyos. Lord, mahirap to. But help us to be willing
Give us more strength to obey according to your will and according to your plan, Panginoon. Samahan mo kami, O Diyos. Manguna ka sa buhay namin. Gumalaw ka sa buhay namin, Panginoon. Lord, abutin mo kami lahat mula dito sa on-site hanggang sa online, Lord God. Mangusap ka sa amin. Wala kang lampasan, Panginoon. Lord, Ikaw yung kailangan namin. Ikaw yung kailangan namin. Wala na pong iba, Panginoon. Na makita namin na walang mas mahalaga kundi Ikaw. At kapag nakita namin yun, there is always matchless joy that will produce, that will give us matchless participation, Panginoon. Na may gagawin kaming mga bagay na deserve mo talaga, Panginoon. And Lord, salamat sa araw na we are in this place, Lord God. We're making a covenant, a commitment. At makita namin na Ikaw yung hari dapat ng buhay namin. Hayaan ka naming maitaas at maparangalan sa buhay namin. And Lord, salamat po sapagkat mabuti ka, sapagkat dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat sa oras na to. Salamat sa mga gagawin niyo pa sa buhay namin. Lord, sa iyo po lahat ng papuri, sa iyo po lahat ng pasasalamat. Maghari ka sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen and Amen. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon.